Ang araw ng kasal na Senyor Lucero Salandig at Matilda Salvacion ay napuno ng kasiyahan sa mansyon ng mga Salandig. Ang malawak na bulwagan o parang ay pinalubutan ng makukulay na bulaklak at mga ilaw na kristal. Habang ang paligid noon ay umaalingaw-ngaw ang tunog ng banda. At sa gitna ng engrandeng selebrasyon, naroroon si Senyor Lucero, nakasuot ng maringal na barong na tinahi sa gintong kulay ng sinulid. At si Matilda naman na animoy diwata na sa kanyang puting damit na may palamuting perlas. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Habang nagaganap ang malaking seremonya sa malaking bulwagan, naramdaman na noon ni Lucero ang bigat ng responsibilidad. Alam niyang ang kasal na ito ay hindi lamang simbolo ng pag-iisang dibdib nila ni Matilda, kundi isang mahalagang hakbang upang wakasan ang alitan ng dalawang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi noon ng kanyang puso ang nananatiling handa sa paparating pa rin na mga panganib. Nang sa kalagitnaan ng seremonya, habang pinapakinggan ng lahat ang mensahe ng nagkakasal, tila isang kakaibang lamig ang bumalot sa paligid. At ang mga chandelier na nakasabit ay tila nanginginig sa hindi maipaliwanag na alon ng enerhiya. Si Ginoong Pipito naman noon na nakaupo sa isang tabi, kasama rin ang kanyang anak, ay tumayo na at tahimik na nagmasid. Nang may naramdaman siyang kakaiba, hanggang sa nabigla ito nang makita niya ang isang aninong gumagapang mula sa mga sulok ng bulwagan. Kaya naman habang magkaharap noon si Senyor Lucero at Senyorita Matilda sa nagaganap na seremonya, biglang nagsalita noon si Senyor Lucero sa nagkakasal sa kanila. "Padre, sa tingin ko ay kailangan nating itigil ang kasal." "Ano? Senyor?" Uwi ka naman agad ni Matilda. Bakit? Tanong pa niya ulit. "Pasensya ka na, senyorita. Pero pakiramdam kong may dumating na mga kalaban na hindi namin inaasahan." "Pero paano ang kasal natin? Kailangan matapos to." Pilit naman noon ni Matilda. "Padre, ano pa ba ang gagawin? Tama na yung mga sermon mo. Rektahin mo na." Uwi ka naman ni Lucero. "Isusuot na ba ang singsing?" "Amin ang singsing!" Sigaw naman ni Lucero na parang galit pa na nag-aapura. Agad naman na kumilos ang isang tagapagsilbi noon at kinuha nga ang mga singsing o ang wedding ring ng dalawa. Sabay abot kay Senyor Lucero. "Oh, heto na. Akin nang pala singsingan mo." Salita ni Lucero na halos hablutin na ang kamay ni Matilda. Pagkatapos ay isinuot na lang niya ang para sa kanya. Pagkatapos, "Padre, ano pang hinihintay mo? Magsalita ka na. Yung panghuli na sasambitin mo." Uwi ka ni Lucero nang nag-aapura. Pwede mo nang halikan ng iyong asawa, Senyor Lucero." Hindi naman nakaimik noon si Matilda sa mga ginagawa ni Lucero, dahil maski siya noon ay parang natataranta na rin. At ang mga bisita noon na mayayaman din na pamilya ay nagtataka na rin sa ikinikilos ng dalawang ikinakasal. Nang magsasalita pa sana si Matilda, "Senyor..." Hindi na natuloy na salita nito dahil sa hinalikan naman na siya ni Senyor Lucero. "At asawa ko, sumama ka na kay Isla sa mga dalagit." "Makinig kayo, mga takapagsilbi at sa lahat ng mga bisita. Ipagpatawad niyo kung mauudot muna ang kasiyahan para sa araw na to. Tutulungan na lamang kayo ng mga takapagsilbi sa inyong mabilis na pag-alis dito sa parang ng mansyon." Diretsahang sabi ni Lucero sa mga tao. Nagbubulong-bulungan na noon ang mga panauhin na parang bubuyog, na dismayado sa mga kaganapan ng engrandeng kasalan. At sa isang parte naman ng isang mesa, "Kael, anak, unahin mo munang ilikas ang iyong ina at ang iyong asawa. Baka mapurnada pa ang pagbubuntis ni Isla sa pagdating ng mga lalang dito na manggugulo." "Oh, ama," tugon naman ni Kael. "Abay, Ama Dorino, ano bang nangyayari?" Uwi ka naman ng ina ni Kael. "Basta sumunod ka na lang sa anak mo.
Para sa kabutihan nyo ang sinasabi ko, tugon naman ni Senyor Amador. Kaya naman sumama na noon si Isla at ang kanyang ina kay Kael. Pagkatapos ay dumating pa si Matilda sa tabi nila dahil inihatid na ito ni Lucero doon. Isla, kapatid ko, ikaw muna ang bahala kay Senyorita Matilda. Hindi pangkaraniwan ang mga lalang na dumating. Sige, kuya. Tugon naman ni Isla. Sabay sama na nila kay Kael para isakay na nga sila sa kanilang karwahe dahil kailangan na nilang umalis. At habang inaapura naman ng mga tapagsilbi na alalayan ang mga panauhin papalabas ng malawak na bakuran ng mga salandig. Ano, Senyor Lucero? Ano sa tingin mo ang mga lalang na to? Hindi ko pa sigurado, Senyor Amador. Pero ramdam ko na may magaganap na hindi kaaya-aya dito. At tiyak na gulo ang dala ng mga lalang na ito. Wika pa ni Senyor Lucero nang dumating naman sa tabi nila si Ginoong Pipito, buhat ang kanyang anak na si Karina. Senyor Lucero, may mga gumagapang na mga maitim na anino sa loob ng mansyon. Sumbong nito. Oh, Pipito, ramdam namin yon. Kaya't dito ka na lang. Kami na ang bahala. Tugon ni Senyor Amador, kasabay ng kilos nila na pagpasok sa mansyon nila Lucero. Pero nang pumasok sila sa mansyon, ano to? Bakit wala na sila? Wika ni Lucero. Mukhang delikado ito, Senyor Lucero. Bulong naman ni Amador. Pero sa sambit pa lang na gano'n ni Senyor Amador, narinig nila ang malalakas na hiyawan noon sa labas ng mansyon. Kaya naman nag-apurang lumabas noon ang dalawa. At nang pagkalabas nila, saktong sipa nun ni Kael sa isang panauhin. Dahil sa pag-atake sa kanya nito, dito ay nagulantang sina Senyor Amador sa mga nangyayari sa bakuran, pati si Senyor Lucero. Dahil halos lahat ng mga panauhin na hindi pa nakakalikas ay nagwawala na sinusugod sina Kael at ang iba pang panauhin. Sa makatuwid mga kabagis ay higit pa ang nangyaring gulo sa loob ng malawak na bakuran ng mga salandig dahil mismong ang mga bisita ang naperwisyo at namimirwisyo na. Dahil sa pagkakakita naman ni Senyor Lucero at Senyor Amador sa mga ito, lalo na si Senyor Lucero, nagbago na ang itsura ng mga panauhin na mga nagwawala. Para silang biglang naging aswang na naging instrumento ng kadiliman. Mga matatalim na kuko, yun na ang meron ang mga panauhin. Kundi tila mga makintab na matitigas na talima na animoy yari sa obsidian na may makintab na itim na kulay. At sa bawat galaw ng kanilang mga kamay ay maririnig mo ang tunog ng mga kuko na tila hinahasa sa hangin na handang punitin ang laman ng sino man nakakalaban sa kanila. At ang kanilang mga pangil ay animoy halimaw na. Ang kanilang balat na dati makinis at normal ay biglang nagkaroon ng nakalabas na mga ugat na tila umaagos ang kadiliman sa kanilang loob. Ang mga ugat na ito ay nangingitim at nagiilaw ng malaberding kulay na parang kumikislap sa tuwing gumagalaw sila. Yung kanilang balat ay naging kulay abuhin na tila tuyot na parang bangkay. At ang kanilang mga mata na bintana ng kaluluwa ay parang wala ng kaluluwa. Biglang umatake naman noon si Isagani na nandoon din pala sa pagdiriwang. Tinulungan niya na nakalabanin ang mga panauhin na nagwawala. Sinamahan niya si Kael dahil pilit na dinudumog noon ang karwahe nila Isla kung saan nakasakay ang nanay ni Kael at si Matilda ng hampas naman ng bakos na banal ni Senyor Amador upang ipagtanggol din ang iba pang panauhin na nooy hindi pa nadadamay sa mga nagwawala. Samantalang si Lucero noon ay nakatayo pa na parang sinusuri ang mga lalang kung ano bang nangyayari sa kanila, hanggang sa nag-zoom in ang paningin nito sa mga mata ng mga iyon. At bulong niya na lang ng bigla, mga anino ng impyerno. Nandito sila at sumanib sa mga panauhin namin. Sinong may pakana nito?
Wika noon ni Lucero sa sarili dahil alam niyang isang matalinong paraan ang gamitin ang normal na mga tao upang maging kasangkapan na armas laban sa kanila. Dahil ang pwede lang gawin nila Lucero, Kael at Senyor Amador sa mga oras na ito ay itaboy o panatilihin lamang na lumayo sa kanila ang mga yun. Hindi nila pwedeng patayin ang mga ito sapagkat mga katawan ng normal na tao ang gamit ng mga demonyo o anino nga ng impyerno na sumanib nga sa mga panauhin. Kaya naman ay hindi na lang nagpalit noon si Senyor Lucero bilang sinaunang gabunan sapagkat alam niyang hindi naman nila pwedeng patayin ang mga yun. Sipa pa nun ni Lucero sa isang panauhin na umatake sa kanya. Ginamit na lang nito ang lakas pisikal niya bilang isang gabunan. Samantalang si Ginoong Pipito noon ay hindi na lang nakialam sa labanan sapagkat mas iniisip naman nito na ilayo ang kanyang anak na si Karina sa kaguluhan. Kaya naman doon ay pumasok na siya sa mansyon ng mga salandig kung saan alang nilalang o panauhin na nagwawala. At habang nagaganap iyon, sapak ni Kael sa isa sa mga nasaniban. Senyor Kael, nasaniban ang mga ito ng mga anino ng impyerno. May alam ka ba na paraan upang umalis sa katawan nila ang mga ito? Tanong ni Lucero ng pagsigaw habang inaasikaso ang pagtataboy sa mga lalang. Meron senyor, pero hindi ko alam kung pati sila ay malulusaw pag ginamit ko ang paraan na yun sa kanila. Tugon naman ni Kael. Kung gayon ay malabo dahil hindi natin pwedeng isakripisyo ang buhay ng mga panauhin dito. Tugon naman ni Lucero habang nakikipaglaban lang ang mga ito ng tansyado pa rin ang kanilang galaw sapagkat iniingatan din nila na baka madurog o mabalian ang kalaban dahil nga sa mga tao iyon na ginagawang kasangkapan lang. Patuloy na ganun ang dilubyong nangyayari nga sa malawak na bakuran ng mga salandig. Hindi na nakaalis noon sina Isla sapagkat habang papadilim na ang kapaligiran ay mas lalong dumami pa ang mga dumarating na anino at sumasanib sa iba pang panauhin. Kaya naman nagmistulang isang malaking sakuna ang nangyayari sa Baluarte o sa Azucarera de Salandig, pero naaapula pa naman nila ang kaguluhang iyon. Ngunit hanggang kailan nila mapipigilan ito na wag patayin ng mga panauhin na nooy parang mga hayop na kung kumilos. At ang masaklap dito ay talagang maaawa ka na saktan ang mga ito dahil ang ilan dito ay malapit din lang na kaibigan ng dalawang pamilya. Sa karuruk-rurukan ng mga kaganapan sa lugar ay nagawa namang ilagay sa ligtas na lugar ni Mang Pipito ang anak nitong si Karina sa kaguluhan nga na nagaganap sa labas at nasa loob nga sila ng mansyon. Ngunit sino ka? Tumba noon ni Mang Pipito dahil sa paghampas sa kanya ng upuan na kahoy ng isang lalaki. Tunog naman noon ni Karina dahil sa hindi naman niya maipahiwatig yun sa salita ay umiiyak na lang ito dahil sa biglaang pagkatumba ng kanyang ama. Nawalan ng malay si Mang Pipito dahil sa pagpalo sa likod nito ng upuan. Matapos nito ay pinulot na rin noon si Karinong lalaki na mukhang may sanib din ng anino ng impyerno. Pagkatapos ay itinakbo ito ng lalaki papalabas ng mansyon. At nung lumabas na ito ay patuloy pa rin naman sina Kael, Lucero at ang iba pa sa pag-ampat ng mga tao na may sanib nga na mga anino sapagkat hindi tumitigil ang mga yun sa pagsugod sa kanila. Ngunit magpasa hanggang ngayon ay hindi pa nila lamang tunay na layunin ng lalang na kung sino man na may pakana ng nagaganap na kaguluhan. Isang malawakang gulo na kasi yun dahil sa dami ng mga bisita na nasaniban ng mga anino. At napapansin pa nila Lucero na para bang habang papadilim na ng papadilim ang kapaligiran ay mas lalo pang lumalakas ang mga yun. Lucero! Yung bata! Sigaw noon ni Senyor Amador nang makita niyang tumatakbo naman ang isang lalaki malapit sa kinalalagyan ni Senyor Lucero. Anong binabalak nyo? Wika noon ni Lucero
Sabay mabilis na kumilos ito upang iligtas ang batang si Karin sa lalaking may tangay sa kanya. At sa bilis ni Lucero, halos patay na noon ni Lucero ang lalaki nang madakma niya ito. Ngunit nagawang ihagis at ipasa naman ng lalaki sa ibang may sanib ang bata. Nagpigil noon si Lucero nang mapansin niya ang kanyang sarili. Napapatay na niya yung tao na nasaniban lang naman. Bagkos ay agad na bumangon ito sa pagkakasakay niya sa lalaki. At hinabol ulit yung isa na may hawak na nung bata. Ngunit may sumalubong na naman noon kay Lucero na mga nasa 4 na panauhin upang pigilan siya sa paghabol noon. Lumayas kayo! Lumayas kayo sa harapan ko! Uwi ka noon ni Lucero. Samantala ay sa ibang bahagi naman tayo sa ikta-iktaryang bakuran ng Salandig. Kina Kael. Dahil bumaliktad na noon ang karwahe na binabantayan niya, inandoon ang kanyang asawang buntis, pati si Matilda at ang kanyang ina. Sa sobrang dami kasi ng mga sumusugod, kaya naman hindi na nun napigilan pa ni Kael ang kanyang sarili. Bumaba na ang 6 na maestro na liwanag mula sa kalangitan at sumuot yon sa katawan ni Kael. Sabay hugot nito ng kanyang punyal ng pangil ng kidlat at linilok nito ang kanyang sarili sa pagiging espada at sa pag-uutib niya ng mga ilang salita. Baon niya ng kanyang malakidlat na espada sa lupa. Nanalsik noon ng mga lalang na may sanib dahil sa puwersang ibinuga ng espada ni Kael. Hangin lang yon, pero para namang malakas na pagsabog ang naganap. Ngunit mga ilang segundo lang ay bumangon ulit ang mga panauhin na parang hindi natitinag ang mga yon. At sa pagkakataong iyon ay umilaw na ang mga noo ng mga ito na parang umukit ang 6 na letra. At yun ay Irahel. Wika ni Kael ng, "Isla! Huwag mong gawin yan!" Sigaw naman ni Senyor Amador nang nalingon naman si Kael. Nakita niyang nakikipaglaban na si Isla sa mga panauhin na nooy nakapagpalit na sa anyo bilang isang sinaunang gabunan. Kumikislap na noon sa puti ang kulay ng buhok nito. Ngunit paano ngayon aampatin o aawatin ni Kael si Isla sa mga oras na yon? Nasa kanya naman ang dibinong esensya at baluti na maaaring makaapekto sa asawa nito. Samantala, sa bilis nga ng mga kaganapan na yun, sa kabilang dako tayo ng lupain. Dahil hinahabol pa rin noon ni Lucero sa kung sino ang makakahawak sa bata. Alam niyo yung parang bola na pinagpasapasahan noon si Karin? Ganon ang nangyari. At kada tatangkain na habulin at kunin yun ni Lucero ay mabilis siyang hinaharang ng maraming panauhin na nasaniban ng mga anino ng impyerno. Pinagtatatadyakan at pinagsusuntok lang naman noon ni Senyor Lucero ang mga ito. Dahilan naman na hindi nababawasan ang mga humaharang sa kanya, bagkus ay nadadagdagan pa sapagkat hindi nga nila pwedeng patayin ng mga yon. Anong gagawin nila? Sinubukan pa nga noon ni Isagani na tulungan si Senyor Lucero. Ngunit maski siya ay hinaharang din ng napakaraming panauhin na may sanib hanggang sa nailayo na nga ng maigi ang bata sa kinalalagyan nila Kael. Nang natigilan ang lahat dahil sa malakas na pagsabog na pagbagsak sa medyo malayo ng lugar na bakuran ng mansyon, may bumalot na itim na usok mula sa pinagbagsakan. Hanggang sa ilang sandali lamang ay lumitaw ang isang nilalang na may malamarmol na balat na may mga bitak-bitak. At mula sa bitak-bitak na yun ng kanyang katawan ay may mga kulay bagang liwanag na nakasilid dito. At nakabuka pa ang pakpak nitong kulay itim na animoy duguan. At yun ay walang iba kundi si Gregorio!
Sigaw noon ni Senyor Lucero. Kasabay ng pagpapalit nito ng anyo bilang sinaunang gabunan. Ngunit ngumisi lang naman noon si Gregorio. Kasabay ng pagdating ng isang babaeng panauhin na nasaniban. Buhat ang batang si Karina. Mabilis na hinawakan ni Gregorio sa kwelyo ang bata na nooy wala ng malay. At umiilaw na ang mga ugat sa katawan nito. Inilapit pa ng bahagyanon ni Gregorio ang bata sa mukha nito habang parang nakasabit ito na nakapatayo sa kanyang mga kamay. Matapos yun ay buka ni Gregorio ng kanyang bunganga at kusa namang gumalaw noon ang katawan ng bata at bumuka rin ang bibig nito. Kasabay ng paglalagablab ng kulay berdeng enerhiya sa katawan niya. Samantalang patakbo naman noon si Senyor Lucero upang pigilan sana si Gregorio sa ginagawa nito. Ngunit dinumog na siya noon ng napakaraming panauhing may sanib. At habang pilit siyang kumakawala sa mga yun, ay slow mo natin ang mga pangyayari. Sapagkat lilipad na rin sana si Kael noon upang direktang atakihin si Gregorio dahil sila lang naman talaga ni Lucero ang pwedeng sumabay kay Gregorio. Ngunit, "Miguel! Ang asawa mo!" Sigaw naman noon ni Senyor Amador na nooy nakita niyang idinidepensa na ni Senyor Amador si Isla dahil patumba na ito sa lupa at papabalik na ito sa pagiging normal na anyo. At sa pag-alalay naman ng kutsero noon kay Matilda at nanay ni Kaela ay hindi niya na ito pinansin pa dahil parang tumigil naman ang mundo ni Kaela nung makita niyang tumumba si Isla Dalagit. Tinakbo niya ito na kumakaba ang kanyang dibdib. At habang patakbo siya, ay ang pagkalas naman ng mga dibinong baluti ng 6 na maestro sa kanyang katawan. At saktong nung marating niya ang kanyang asawa, may dugo sa paanan nito. "Anong nangyari?" sabi ni Kaela dahil parang nanggaling din ang dugo na yon sa saya ni Isla. Baka nakunan. Yun na ang nasa isip nun ni Kaela. At habang nagaganap naman yun kay Kaela, kay Gregorio naman tayo. Dahil lumabas na nun sa bibig nung batang si Karina ang kulay berding hiyas at mabilis yun na pumasok sa bunganga ni Gregorio. Sabay lunok nito, "Gregorio!" Sigaw nun ni Lucero na lumilipad na paatake naman kay Gregorio. Ngunit kasabay ng pagkalaglag ni Karin sa lupa ay ang pagkawala na ni Gregorio sa itim na usok. Hangin na lang noon ang tinamaan ni Lucero sa pag-atake nito. Alright yun! Makapigil hindi ngayon mga kabagis ko. Grabe! Ganun talaga. Kay Gregorio na lang tayo. Balimbing no? Na-upload din to. Salamat Lord. So ayun mga kabagis ko, natunghayan na natin ang part 40. Iiwan ko muna ito sa inyo. Wala naman masyadong nagpapa-shoutout ata mga kabagis, kaya next time na lang. May nag-send sa akin ng Gcash nung nakarang araw. Hindi ko alam kung sino yon. May tumawag pa nga sa akin pero nakalimutan ko yung pangalan. So kung sino ka man kabagis, mag-comment ka na lang. Thank you so much dun sa binigay mo. Salamat sa suportang tunay.